Pag-usapan natin ang ginaganap na special session sa Kongreso pati na rin ang palitan ng liderato sa Senado kasama ang political analyst at isa sa mga host ng 4 Alas, si Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi, Secretary Llamas, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi rin at sa lahat ng ating tigapakinig. Sec, kung matatanda natin, last month, sinabi ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ay walang onsehan sa 13. Pero ano nangyari? Ano yung naging turning point? Ano yung naging trigger po? At ngayon, bumaliktad na po yung sitwasyon. Yan kasi ang problema. Kung nagsimula ka sa onsehan, matatapos ka rin sa onsehan. Kaya nga po inasahan ba natin na talagang eventually, although nandun na yung chismis na si Senator Joel ang lilipat, tingin nyo, kumbaga mayroon pa ba dapat na dumagdag? Well, hindi ako magugulat dahil itong nakaraang 2 linggo, yung mga pulong ni Alan Peter na at that time ay kinokontest pa yung leadership ng Senado ay nabawasan na yung mga kasama niya. 4 ang hindi sumasama. At makikita rin natin dun sa sinampan nilang kaso sa Supreme Court, parang kulang na ng 2 yung kanilang mga signatories. At kahapon ay mas malala doon sa nangyaring Blue Ribbon, Opo. alleged Blue Ribbon Committee, ay isang senador lang ang dumalo at mukhang hindi pa nakapasok, si Amy Marcos. So makikita mo na paubos ng paubos yung suporta niya mismo sa kanyang mga kapwa senador. Today nga, yung isang kasama nila, si Mark Villar, ay nasa abroad. Kahit alam ni Mark Villar na napakahalaga nitong suporta niya dito sa dating Senate President na si Alan Peter Cayetano. So nakikita mo may mga abandoned ship na nangyayari. And Sec, ganito, no? Eto, si bagong Senate President Sherwin Gatchalian, nakikita nyo ba na kaya niyang, kumbaga, maging ma-unite ang minority at majority? Kumbaga, hindi naman ma-unite, pero maging tahimik na ang Senado. Nandun ba yung respeto ng both groups sa kanya? Well, siya kasi yung voice ng stability. At siya yung, more than any other senator, siya yung kayang tumawid sa iba't ibang paksyon sa Senado. Pero then again, ay mahirap maging optimistic dahil napakanipis nung majority. Ibig sabihin, anytime pwede yan magbago. Kung ang tingin ng mga senador na may kanya-kanyang republic, kanya-kanyang political calculation, kung ang tingin nila ay hindi maglilingkod sa kanilang interest yung Senate President, hindi ako magugulat kung sakaling meron na namang tatalon. Pero sana, mahiya naman sila. Dahil ang at stake dito ngayon ay yung survival ng Senate as an institution. Dahil itong nakaraang 37 days ay guhong-guho yung kredibilidad ng institusyon ng Senado. Isa to sa, if not the shortest Senate presidency, pero the most destructive. Halos kung monitor niyo yung mga surveys, mamonitor niyo yung social media, ubos ang tiwala ng ating mga mamamayan dito sa ating institusyon na Senado. Kaya buti na lang ay bago ito lumala ng husto, ay napalitan yung liderato ni Alan Peter Cayetano. And huling tanong na lang po, no? Kanina sinabi nyo nga na yes, nagkaroon na ng palitan ng liderato sa Senado, pero manipis pa rin, no? Considering yung numbers, nandun pa rin, manipis pa rin yung lamang, hindi siya overwhelming, kumbaga. At of course, hindi natin maiwasan sa social media, may mga agam-agam na sinasabi hindi pa sila fully nagtitiwala doon sa 2 bagong lipat. Kayo po, sir, ano po ang take nyo tungkol dyan? Well, sabi nga ni Winston Churchill dati, this is not yet the end. This is not even the beginning of the end. But this is the end of the beginning. So marami pa itong kabanata na mangyayari. Bukas, magkakaroon ng pre-trial, ayusin nila yung mga rules, etc. Tapos sa July 6, magsisimulang ng formal yung Senate as a trial court at within the next 2 to 3 months ay magkakaroon ng paghatol yung Senado. So marami pang posibleng mangyari. Pero ang mahalaga ay meron ka ng bagong liderato, ang mahalaga may bago ka ng majority, dahil dito sa parating na trial ay kinakailangan mo yung majority para mabuksan
yung mga ebidensya. Kung hindi mo hawak ang majority, baka mahirapang buksan ang mga evidence. Kaya sana maging optimistic tayo, sana maging mapamatsyag tayo, pero hindi pa tapos itong prosesong ito. Okay, nako. Again, maraming salamat, Secretary Ronald Llamas, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo. Gandang gabi. Salamat din.